Mabigat at maalinsangan ang hangin. Naghahalo ang amoy ng insenso at tuyo. Maingay at magulo ang palengke ng Sabado sa Barrio Pilar. Nagtatawaran ang mga tao, parang musika ang kanilang mga boses. Si Ella, isang dalaga na may mga matang kasing liwanag ng araw, ay naglalakad sa gitna ng maraming tao. Napansin niya ang isang pwesto sa madilim na sulok. Isang matandang babae na may mga matang parang baga ang nakaupo sa likod ng mga kakaibang gamit. Agad na nakitang tingin ni Ella sa isang manika nasa gitna ng mga lumang pilak at inukit na buto. Iba ito sa mga nakita niya dati. Maganda at pino ang porselanang mukha nito, pero nakakagambala ang mga mata nito, parang sinusundan siya nito. Naka Maria Clara ang manika, kupas at luma na ang tela. Kinilabutan si Ella. Gusto niya itong makuha. Parang may humihila kay Ella papunta sa manika. Parang tinatawag siya nito, nangangako ng aliw at kasama. Hindi niya pinansin ang kaba sa dibdib niya. Sinabi ng matanda ang presyo, paus at parang mandaragit ang boses. Hindi nagatubili si Ella. Pinayaran niya ang manika at niyakap ito ng mahigpit. Malamig ang porselana sa balat niya. Habang paalis siya ng palengke, hindi niya maalis ang pakiramdam na hindi lang basta manika ang inuwi niya. May dala siyang sinauna at misteryoso. Iba ng pakiramdam sa maliit na apartment ni Ella. Parang nasa lahat ng sulok ang presensya ng manika. Inilagay niya ang manika sa isang istante sa sala. Parang binabantayan siya ng mga mata nito. Hirap siyang makatulog. Binabangungot siya ng malinaw at nakagambalang mga panaginip. Nananaginip siya ng mga aninong gumagalaw sa dilim ng mga bulong na nagpapatindig ng kanyang balahibo. At lagi nasa gitna ng mga bangungot na ito ang manika. Lumipas ang mga araw at naging linggo at lalong lumala ang mga bangungot. Mas madalas, mas totoo. Nagiging malabo ang linya sa pagitan ng panaginip at realidad. Nagigising si Ella na pawis at malakas ang tibok ng puso. May nakikita siya sa gilid ng kanyang mga mata. Mga anino, parang may gumagalaw. Iba na ang refleksyon niya sa salamin. Ang kanyang mga mata, na dating maliwanag at puno ng buhay, ngayon ay may malungkot at malayong tingin. Ang mga bulong sa kanyang panaginip ay naririnig na rin niya kahit gising. Mahina nung una, halos hindi marinig, pero lumalakas, lumilitaw. Mga bulong ng sakit, ng galit, ng paghihiganti. Sinubukan ni Ella na huwag pansinin ang mga ito, na isipin na stress lang o kulang lang siya sa tulog. Pero sa kaibuturan ng kanyang puso, may nakakatakot na bagay na tumubo sa isip niya. Ang manika ay hindi lang basta manika. Ito ay iba pa. Isang bagay na masama. Ang kanyang apartment na dating kanlungan, ngayon ay nakakapang-apula na. Bumibigat ang hangin, nakakasakal. Parang laging malamig. Nagsisimulang gumalaw ang mga bagay. Kusa na lang bumubukas ang mga pinto, kumukurap-kurap na mamatay ang mga ilaw. Lumalakas ang mga bulong, lalong lumilitaw. Parang nasa lahat ng dako, nakapalibot sa kanya, tinutukso siya. Nagkukwento sila ng isang trahedya, isang pagtataksil. Ng isang batang babae, brutal na pinatay, ang kanyang espiritu ay naghahanap ng paghihiganti para sa kawalang katarungang dinanas niya. Nagigising si Ella na hingal, mabilis ang tibok ng puso. Pagod na siya, takot na takot. Malabo na ang hangganan sa pagitan ng gising at panaginip. Hindi na alam ni Ella kung saan nagtatapos ang isa at nagsisimula ang isa pa. Nawawala na ang kapit niya sa realidad. Ginugulo siya ng mga pangitain, pinahihirapan ng mga bulong. Alam niyang kailangan niya ng tulong. Pero kanino siya lalapit? Sino ang maniniwala sa kanya? Sinong maniniwala na isang simpleng manika ang nasa likod ng takot na lumalamon sa kanyang buhay? Ang dating masiglang dalaga ay isa na lang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata na dating kumikislap sa buhay, ngayon ay malamlam at walang buhay. Ang kanyang balat na dating makinang, ngayon ay maputla at payat. Para siyang lutang, ang kanyang isip ay isang magulong bagyo ng mga bulong at pangitain. Hindi niya maalis ang pakiramdam na may nagmamasid sa kanya, na may sumusunod sa kanya. Ang takot, parang makamandag na ahas, ay pumulupot sa kanyang puso, sinasakal ang buhay mula sa kanya.
Patuloy na gumagalaw ang mga bagay sa kanyang apartment nang walang paliwanag. Naglalaho at muling lumilitaw sa mga kakaibang lugar. Sumasara ang mga pinto. Bumubukas ang mga drawer. Nakatagilid ang mga larawan sa dingding. Parang may hindi nakikitang puwersa na naglalaro sa kanya. Tinutukso ang kanyang takot. Lumalakas ang mga bulong, lalong nagiging mapanganib. Tinutukso siya ng kanyang lumalaking takot. Nagsasaya sa kanyang pagbagsak sa kabaliwan. Sinubukan ni Ella na itapon ang manika. Itinapon niya ito sa basurahan, pero nakita niya itong nakabalik sa kanyang apartment, nakaupo sa kanyang kama, nakatitig sa kanya gamit ang mga nakakagambalang mata nito. Sinubukan niyang ibigay ito, pero walang tumanggap. Sabi nila nakakaramdam sila ng kakaibang takot kapag hinawakan nila ang manika. Nakulong si Ella, nakatali sa manika at sa nilalang na naninirahan dito. Desperado na siya, nasa bingit ng lubos na kawalan ng pag-asa. Alam niyang kailangan niya ng tulong, pero sino ang maniniwala sa kanya? Sino ang maniniwala sa katotohanan tungkol sa manika? Seksyon 5, Pagbabago kay Ella. Nawala na ang dating mapagmahal at mabait na ugali ni Ella. Napalitan ito ng nakakilabot na kawalang pakialam, isang malamig na galit na nagliliyab sa kanyang mga mata. Nakita ng kanyang dating mapagmahal na pamilya ang isang estranghero sa kanilang piling. Ang kanyang tawa, na dating pinagmumulan ng saya, ngayon ay nagpapatindig ng kanilang balahibo. Ito ay isang hungkag, walang saya na tunog. Umalingaw-ngaw ito sa bahay. Isang palaging paalala ng kadiliman na nag-ugat sa kanilang tahanan. Ang kanyang mga galaw ay naging maalog, parang puppet. Ang kanyang boses, kapag nagsasalita siya, ay isang paos na bulong, walang anumang init o emosyon. Madalas siyang magsalita ng mga bugtong, walang katuturan ng kanyang mga salita. Ang kanyang tingin ay malayo at wala sa focus. Parang may kinakausap siya, isang bagay na sinauna at masama. Parang hindi na kontento ang manika na guluhin lang ang kanyang mga panaginip. Pumasok na ito sa kanyang buhay na gising, kumukuha ng kontrol. Ang manika, na dating isang pasibong tagamasid, ngayon ay parang gumagalaw na may sariling buhay. Madalas itong makita ni Ella sa iba't ibang posisyon. Ang mga limbs nito ay nakabaluktot sa hindi natural na mga anggulo, isang malupit na pangungutya sa laruan ng isang bata. Ang dating magandang porselanang mukha ngayon ay parang nakabalot sa isang nakakasuklam na ngiti. Ang mga mata, ang mga nakakagambalang mata, ay sinusundan ang bawat galaw niya. Pinapanood siya, pinuhusgahan siya, pinahihirapan siya. Wala nang kontrol si Ella. Ang manika na may hawak at may mga plano ito para sa kanya. Seksyon 6, Pagbubunyag ng katotohanan. Nagpanik ang mga magulang ni Ella. Ang mga magulang ni Ella na dating hindi naniniwala sa kanya, ngayon ay nahaharap na sa nakakakilabot na katotohanan. Sinasapian ng kanilang anak. Dahil sa takot at desperasyon, sinaliksik nila ang kasaysayan ng manika. Humingi sila ng mga sagot mula sa mga matatanda sa nayon. Mabigat ang kanilang mga puso sa takot. Nagkwento ang mga matatanda tungkol sa isang madilim na mahika, isang ipinagbabawal na ritual, isang paraan para makulong ang isang kaluluwa, para itali ito sa isang bagay. Ang manika, natuklasan nila ay hindi basta laruan. Ito ay isang sisidlan, isang bilangguan para sa isang pinahihirapan na kaluluwa. Isang batang babae, brutal na pinatay, ang kanyang espiritu ay naghahanap ng paghiganti para sa kawalang katarungang dinanas niya. Ikinuwento ng mga matatanda ang tungkol sa gumawa ng manika, isang babaeng nilamon ng kalungkutan at galit. Ibinuhos niya lahat ng sakit, lahat ng galit niya sa manika, na lumikha ng daanan para sa mapaghiganti na espiritu ng kanyang anak. Nanlamig ang kanilang dugo. Ang manika ay hindi lang basta may multo. Ito ay isang sandata, isang kasangkapan ng paghihiganti. Ang espiritu sa loob nito ay hindi naghahanap ng aliw. Naghahanap ito ng kabayaran. At si Ella, ang walang muwang, walang kamalay-malay na si Ella, ay nasa gitna nito. Kailangan nilang kumilos ng mabilis. Kailangan nilang makahanap ng paraan para mabasag ang sumpa, para mapalaya ang kanilang anak mula sa mga kamay ng mapaghiganti na espiritu.
Ang kanilang paghahanap ng solusyon ay dala sa kanila sa labas ng nayon, sa pintuan ng isang babaeng sinasabing may sinaunang kaalaman. Isang albularyo. Seksyon 7. Pakikialam ng albularyo. Nababalot ng nakakatakot na katahimikan ang kubo ng albularyo. Maalikabok ang hangin dahil sa amoy ng mga halamang gamot at nasusunog na insenso. Binati sila ng albularyo, isang babaeng may mga matang kasing tanda ng panahon na may alam na tango. Ang kanyang tingin, matalim at matalas, ay tila nakakakita sa kanila sa kaibuturan ng kanilang takot at kawalan ng pag-asa. Nakinig siyang mabuti habang ikinukwento nila ang mga nakakatakot na pangyayari. Sinuri ng albularyo ang manika. Ang kanyang kulubot na mga daliri ay sinusubaybayan ang malamig na porselana. Ang kanyang mga mata na karaniwang puno ng init at karunungan ay naging malamig nang kumpirmahin niya ang kanilang mga takot. Ang manika ay talagang isang sisidlan, isang bilangguan para sa isang pinahihirapan na kaluluwa. Malakas ang espiritu sa loob nito, pinapagana ng isang malakas na timpla ng galit at kalungkutan. Hindi magiging madali ang pagbasag sa sumpa. Isang malamig na hangin ang dumaan sa kubo habang nagsimulang umawit ang albularyo sa isang wikang sinauna at makapangyarihan. Pumutok ang hangin sa enerhiya, sumayaw at umikot ang mga anino sa kubo, parang buhay. Nagsalita siya tungkol sa isang ritual, isang mapanganib na sayaw sa pagitan ng mundo ng mga buhay at mga patay. Isang ritual na maaring magpalaya sa kaluluwa ni Ella, ngunit may isang kahila-hilakpot na kapalit. Ang mga magulang ni Ella, na bakas sa kanilang mga mukha ang takot at desperasyon, ay kumapit sa kaunting pag-asa na inalok ng albularyo. Gagawin nila ang lahat para iligtas ang kanilang anak, kahit na nangangahulugan ito ng pagharap sa kadiliman na sumalakay sa kanilang buhay. Seksyon 8. Isang kaluluwa para sa isang kaluluwa. Ipinaliwanag ng albularyo ang kakilakilabot na katotohanan. Ang ritual ay isang maselan na balanse, isang palitan. Para mapalaya si Ella, kailangan ialay ang ibang kaluluwa kapalit niya. Isang kaluluwang dalisay at sapat na walang muwang para mapaamo ang mapaghiganti na espiritu, para mabusog ang uhaw nito sa paghiganti. Bumigat ang mga salita ng albularyo sa hangin. Nahaharap ang mga magulang ni Ella sa isang imposibleng pagpipilian. Isakripisyo ang ibang kaluluwa para iligtas ang kanilang anak, o panoorin habang nilalamon siya ng kadiliman ng buo. Sumakit ang kanilang mga puso sa hindi mabatang kalungkutan. Hindi nila maisip ang pagkondena sa isa pang walang muwang na kaluluwa sa parehong kapalaran na nangyari sa kanilang anak. Ngunit ang alternatibo ay labis na hindi mabata para pag-isipan. Tiningnan nila si Ella, ang kanyang mga mata ay walang laman, ang kanyang katawan ay isang puppet lamang para sa mapaghiganti na espiritu. Alam nila kung ano ang kailangan nilang gawin. Nanginginig ang mga kamay, iniharap nila sa albularyo ang isang maliit, masalimuot na inukit na kahon na gawa sa kahoy. Sa loob, nakapatong sa isang malambot na pelus, ay isang pamana ng pamilya. Isang locket na pilak na ipinasa sa mga henerasyon na naglalaman ng isang hibla ng buhok mula sa kanilang panganay na anak. Isang batang nawala noong sanggol pa lamang. Nabasag ang kanilang mga puso sa bawat segundo habang isinasagawa ng albularyo ang ritual. Ang locket, isang simbolo ng kanilang nawawalang anak, ang halaga na kailangan nilang bayaran para iligtas ang kanilang anak. Parang tumigil ang oras habang ang ritual ay umabot sa kasukdulan. Pumutok ang hangin sa enerhiya, sumayaw sa mga may panibagong sigla. Huwarabit. Seksyon 9. Isang nakakababag na katahimikan. Isang kakaibang katahimikan ang bumaba sa kubo ng albularyo. Ang hangin na dating makapal sa tensyon ay parang gumaan, nalinis. Umatras ang mga anino na tunaw pabalik sa mga sulok. Ang albularyo na bakas sa kanyang mukha ang pagod ay tumingin sa mamagulang ni Ella. Kinumpirma niya na matagumpay ang ritual. Napaamo na ang mapaghiganti na espiritu. Malaya na si Ella, ngunit malayo pa sa tapos ang kanilang pagsubok. Kumurap ang mga mata ni Ella na dating walang laman at walang buhay.
Ngunit ang ginhawa na bumalot sa mga puso ng kanyang mga magulang ay panandalian lamang. Ang init at pagmamahal na inaasam nilang makita sa mga mata ng kanilang anak ay wala na. Napalitan ng isang nakakakilabot na kawalan, isang kawalan na nagpatindig ng kanilang balahibo. Nakahiga ang manika sa sahig. Ang porselanang mukha nito ngayon ay basag at sira. Ang mga mata nito na dating puno ng malisya, ngayon ay malamlam at walang buhay. Nabasag ang sumpa, ngunit may isang kahila-hilakbot na kapalit. Habang inilalabas nila si Ella mula sa kubo ng albularyo at papunta sa malamig na hangin sa gabi, isang pakiramdam ng pagkabalisa ang bumalot sa kanila. Nabawi nila ang kanilang anak, ngunit hindi na siya katulad ng dati. Binago siya ng karanasan, nag-iwan ng hindi mapapawing marka sa kanyang kaluluwa. Habang pauwi sila, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng pinakamahinang bulong na dala ng hangin. Isang paalala na ang ilang mga sugat yung kadiliman ay hindi talaga gumagaling. Maari lamang nilang asahan na balang araw, babalik ang liwanag sa mga mata ng kanilang anak na papawiin ang mga anino na nanatili sa loob.